Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is ang ating Diyos anak ang nagpapagaling ng mga may sakit at ng mga bulag at bumubuhay ng patay. Nung kapanahon na ng ating Diyos anak na si Jesus Christ, siya po ang gumagawa ng himala para paniwalaan siya ng tayong mga tao. Kasi tao tayo, wala tayong alam eh. Pinapayag ng ating Diyos anak na si Jesus Christ ang mga mabubuting gawa para tayo matuto, para alam natin kung ano yung mga dapat natin gawin na mali at tama. Pinapahayag niya yung mga dapat natin gawin para hindi tayo ligaw na landas. Ang ating Diyos anak na si Jesus Christ ay nagpapagaling ng mga himala para maniwala ang mga tao na siya ang Diyos na dapat nating sambahin at purihin at sambahin. Ang ating Diyos anak ang nagpapagaling ng mga may sakit, ng mga may ketong ng kapanahonay niya. Napagaling niya to para maniwala ang ating Diyos anak sa Kanya, sa ating Diyos anak na si Jesus Christ. Napagaling niya yung mga bulag at bumubuhay din siya ng mga patay. Ganun kalakas ang kapangyarihan ng ating mga Diyos. Kaya ikaw kung nahabag ka, nalulungkot ka, at marami ka agam-agam sa buhay, tanggalin mo yan. Ipasok mo lang yung kabutihan at magagandang isipin mo lang sa buhay mo at isipin sa kapwa. Yung ikabubuti mo at ikabubuti ng kapatao mo. Andiyan na ating Diyos anak na siyang dapat nating sambahin at purihin at dapat tayong maniwala sa Kanya na ating Diyos anak na nagtaya ng Kanyang buhay, nag-alay ng Kanyang buhay para sa ating mga makasalanang tao. Para maputol yung sumpa ng ating Diyos Ama sa mga ating mga magulang na si Eva at Adan. Na siyang unang nagbigay ng kasalanan. Tayo mga taong bagong generation, kahit bago pa lang tayong silang at wala tayong kaalam-alam sa mundong ginawa ng mga magulang natin na si Eva at Adan na gumawa ng kasalanan na hindi sumunod sa utos nating Diyos Ama. Sila ay pinarusahan para maalis sa paraiso dahil sila ay hindi sumunod, kumain sila sa prutas na kaalaman. Ang kaalaman na yun, maaaring pag kumain ka nun, maaaring malaman mo ang tama at mali kasi dati wala silang kamuang, wala silang ganun. Sila Eva at Adan, pero sumuway sila kaya nagkasala sila. Tayong mga generation na sinumpa ng ating Diyos sa mga ating mga magulang, dala-dala na natin yun. Nakakakibat na sa atin yun. Pero sa wagas na pagmamahal ng ating Diyos anak na si Jesus Christ at Diyos Ama na ating Diyos Ama sa langit, buhay na kumikilos, pinutol yon, inalay yon ng ating Diyos Ama ang Kanyang anak para maputol yung mga sumpa na yun at talikwala na nagaharang sa tao at sa Diyos. Kaya nga diba, pwede natin makausap ang ating mga Diyos sa pamamagitan ng ating dasal at hiling at paghingi ng tawad at pagsisisi sa mga kasalanan. Once na magsisi ka at magbago ka at tinatalikuran na lahat ng mga kasalanan na yon, ay tsak na tsak kayakapin ka na ating mga Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, at patuloy ka nilang mamahalin at gagabayan at poproteksyonan. Kaya hanggang dito na lang po ang aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.